Kaya naman eh, wala pa naman tao. Kahit isa. Hindi pa naman na sir. Oo. Hindi pa pumasok na, wala pang magka. Wala pa. Tsaka dito naman eh, baka basta't makakapasok siyang gano'n, no? So ayan, oh. Dalawa pa nga, mga ka-farmer. Dalawang truck talaga. Ayan, oh. Oh, grabe. Whew. Dalawa. Ayan. Dalawang truck pa. Isang magandang buhay, although hindi maganda ang future ng ating bansa, mga farm mundo pala. Ayan, hirap ano. Ayan, nagdi-diesel po tayo kahit medyo pahirapan hindi naman tayo gagamit ng napakarami. Siguro mga 5 liters pwede na yan. 5 liters of diesel kaya na pong makaginhawa sa isda. Ayan. Si Gian, tinatanong ko kasi yung battery pala ng ating magiging solar. So yung mga solar panels pahirapan daw, pero may nakasecure na po tayong 12 kilowatt sa kanya. And then sabi ko nga baka pwedeng isagad na ng pero tingnan natin makakaroon daw ng matinding electricity increase. Ayan, rate. Tapos kung hindi man daw, pahirapan din sa ayun nga, magkaka brown out, baka daw mangyari yon. So worst scenario, kailangan na po nating bagay, uunahin naman tayo, makakabitan naman tayo, God willing, baka this April after Holy Week. So ayun, ano ba ang tawag dito, yung ibang bansa pala dito sa Southeast Asia, naghigpit na po sila sa gasolina, no? May mga hanggang 15 liters lang daw ang pwedeng ipakarga. Meron naman pila-pila na. So ang hirap. LPG pa 1,500 na po, halos times 2 na ang presyo. Tapos sabi ko kay Papa Yam, magpagawa na tayo ng banggera, magluluto na sa uling. Lahat ng pwedeng lahat po ng mga small mag-uuling na kami. Magkakahoy na po kami. Back to basic ba. Grabe, kailangan pong magtipid at hindi natin kaya yung ganyan na 1.5 halos times 2 na tingnan natin pag nagka-solar at naman, baka makapag-induction tingnan natin kung po pwede. So ayun, sa mga solusyon. Aga nagkakapit ayan, hindi ko nakita, nagdadaldal po ako. Nagpapatubig tayo, ayan, at ang tambak, ayan, update tayo sa tambak. Siyempre, para makadalawa naman, update tayo sa tambak. At ang tambak natin ay tawag dito, isa na lang ang kailangan nata. Ayan, okay na yan. At nag-iisip pa po ako ng kung ano ang pwedeng paraan. Gusto kong kung magtutuloy-tuloy po itong crisis na ito, nag-iisip ako na ano ang pwede kong alagaan, livestock. Problema, saan ko ilalagay? Yan ang natin. Pero kung manok sana maganda, no? Manok maganda. 45 days, although problema sa manok, medyo maselan. Pero kung native, pwede, kasi kung nakagala lang sana sila, no? Tapos pakain mo pa konti-konti lang na kailangan pa din ng pagkain. Baka magmahal din po yung mga feeds, 'di ba? So ang hirap kailangan yung isda na talaga ang pinaka the best, kasi ito kahit hindi niyo po pakainin, 'di ba, naandyan, buhay, mataba. Oh, yun ang natin. Malaking bagay din po itong fish pan na to. Tapos sa kalapate, ayan, kakatayin natin. Ay, mga saging, ayan, naka-ready naman na. Ano pa ba? Dito sa probinsya, wala pong masyadong magiging alam niyo yun, makakapag naman, may mga gulay-gulay naman po tayo. Nakakatakot Ako naman po, yung naisip kong
mukhang nangyayari na unti-unti na pong nangyayari, no? Yung pahirapan sa diesel. Tapos sabi ko nga malamang magkakahoy tayo at ito na, parating na. Kasi LPG alam ko halos wala pa po atang dumarating kasi binomba yung sa Qatar na sabi nga nung nila presidente ba yon, basta yon, yung Prince, 5 years daw ang recovery ng pagkakabomba doon sa $20 billion ang nawala sa kanila. So ganun po ang nangyaring epekto ng gulong ito. Ayan. So pero sabi ko nga hindi naman wala tayong wala tayong pwedeng sisihin o hindi naman natin, ako para sa akin po hindi ko naman masabing ipanalangin mo na wag nang matuloy yung mga giyera na yan kasi Diyos lang nagsabi di ba? Kung tayo po ay nananampalatayang may Diyos, ang Diyos natin ang nagsabi na kailangan mangyari yung mga giyera na yan, kailangan mangyari. So parang pag sinabi mo sa tatay mo pa di ba? Sinabi ko na ngang hilingin na lang natin na wag naman tayo masyadong maapektuhan. So ayun lang po. At papasok ba si Rizal ngayon? Senior Rizal Senior. Papasok. Ako yung mag-iikot-ikot at tatanim pa nga pala ako. Tapos talbos ng kamote pala, kailangan ko din maayos din. Kailangan maanohan yan, haluan ng lupa. Yan, eto dito grabe ang binaba kung tayo po ay magkaka-solar kasi kailangan natin ma-save ito sa fish kill. Ayan, binawasan lang natin ang kangkong pero ang laki pa din naman po ng silungan nila, no? So kung malalim naman, halos sabi ni Nelnel hanggang hanggang lagpas ulo, pagka lagpas tao, ayan pagka nakasagad yan, malalim talaga. Almost 2 meters po ang lalim ngayon ng fish pond natin. Ngayon, pagka nakapagpakabit na po tayo ng solar system, ay try natin na i-push yung solar pump. Yun, surface lang, kasawsaw lang po doon, and then bitres na yun ang na daytime may pumapasok kasi parang pag lumalim po siya na-reach na natin, let's say gumamit tayo ng diesel, na-reach na natin yung desired natin lalim, di ba? Maximum, sabihin mo na. Ngayong summertime, so daylight, pwede tayong takbo ng solar pump. So sabihin mo 8 hours a day, parang pinapalitan mo lang yung evaporation, yung tumatakas na tubig sa lupa, yung ganun ba. So mami-maintain natin yung lalim without spending, parang ganun. So sana sana ma-push natin yun. So yun po ang iniisip ko, para hindi na natin iniisip din itong fish kill na ito, kasi pagkatapos po ng April, mga last week of April, papasok ang May, naandyan na yung mga thunderstorms, na yung napakainit po ng panahon. Tapos biglang bubulusok yung ulan, na sabihin mo ng 30 minutes lang na malakas, tapos mawawala, iinit uli. Yun po yung kalaban po ng ating mga isda. So ang pinaka the best noon, kailangan lagi lang may tubig na gumagalaw. So kagaya niya, nagpapatubig tayo, so yung mga isda may oxygen po na sa tubig, kasi may oxygen depletion ang kalaban po natin doon. At the same time, umiinit po yung tubig, mainit ang tubig. Kaya lang pag summer, medyo maligamgam din po ang tubig na pero ang red tilapia naman po, mas matibay daw yan. Malalaman natin kaya tayo po ay pumupondo na rin ng ayun, paumpisa pa lang po ang summer. Kahapon grabe ang init.
Ayan, grabe po ang init. Ramdam na po sa bahay. So, ayun. Tingnan ko nga yung kwarto namin. Hindi ko na check kung nakabukas ba yung pinto. Kasi sabi ko, baby, ba't parang sarado talaga eh. Parang ako ang ano ng aircon ngayon hindi umaano, hindi matagal ang lamig. Naka 20 na kami. Sabi niya mainit na. Ganun ba? Ayun, ang ano pa ng kuryente, baka 4 pesos per kilowatt daw po ang itataas. So imagine 4 pesos per kilowatt ang itataas. So nagko-consume kami ng 2,000 kilowatt. So 2,000 times 4, that's 8. Yun po ang itataas ng natin bill. Medyo mabigat-bigat din. So ayun po, kaya timely lang yung ating pagpapakabit ng ating solar. Sabi ko nga kay Gian, baka pwedeng 16 kilowatt na. Sabi niya, bro, hanggang 25 yan. Second phase natin ilagay para isang na. So magkakaroon ka ng 20 to 25 kilowatt. Di ko lang po alam kung kakasya kasi yung dito binibilang ko yung dito ata di ko lang alam kung yung 16 kakasya dito sa taas. Tapos yung dito yung naman po, yung Gemelina naman, kaya naman nating itrim yung mga sanga na yan para yung araw makapasok pa rin po dito sa So yun. Tapos ito sana ang ganda. Kaya lang malayo daw. Malayo po. So nagtanong nga ako kasi yung battery daw 140 kilos ang timbang. Balak niyang i-install na yung mga inverter and battery doon na sa may nakadikit po dito sa may tinitingnan niya pinaka magandang area na niyan, brother, doon sa may garahe mo, sabi niya, doon sa wall. So sabi niya yung battery napakabigat. Tinatanong ko siya kung kailangan ko bang magpagawa ng patungan kasi sigurado kailangan po ng patungan nun. So ano ang itsura ng patungan na ipapagawa kay Junjun. Siyempre si Junjun wala nang iba. Ayan. So, tinitingnan ko itong natin, patubig. Ito, yung gulo ng ating ayan. Kanina nawala yung belt. Wala na naman paano kaya ito? Patay. Pero maandar naman. Hindi tayo makakapag patubig pagka ganito kasi yung radiator natin, ayan baka madikit ako, ang init niyan. Ayun yung radiator natin, yung patay tayo. Hindi ngayon, kailangan paayos natin to. Kailangan mabatak yung ito yung ito po. Ayan, dapat dito yan nakakalas. Ayun doon, nakakalas, medyo maluwag. Ito kailangan pong i-stretch. I-stretch, nasaan ba yung winelding na lang ba to? Hindi ito. Ayan. Kailangan ihigpit para masyadong maluwag, tumatalon. Kaya lang mukhang busy ang mga boys. Bali sa ibang araw na lang, Monday na lang tayo magpatubig para at least ma-monitor po ito. Mahirap lechon house ngayon, mahirap pong isugal yan, baka masira pa yung makina natin. Yan so ito, pending na po muna ito at makikiramdam tayo sa mangyayari. Mahirap maglabas ng pera at ibili na lang natin ang stock habang pwede pang bumili ng stock, 'di ba?
unti-unti. Bumibili lang ako ng paunti-unting mga dilata. Tinatabi ko lang, hindi ko dinidisplay doon sa mga noodles, hindi ko po dinidisplay doon sa storage room kasi nagagamit din eh. Ayun, inayaan ko lang muna nakabox doon, so kahit papano. Ayan, silip tayo. Kulang ito. Dapat pala magpa-deliver si Papa Yam, ano? Kaya naman eh, wala pa naman tao. Kahit isa. Hindi pa naman na, sir. Oo. Hindi pa pumasok na. Wala pang likaan. Wala pa. Tsaka dito naman eh, baka basta't makakapasok siyang gano'n, no? Nakakalabas. Patubig sana ako eh, wala. Sayang naman. Ante. Dalawa siguradong pasok na, no? Dalawa na lang naman, no? Magandang mamingwit dito. So yung mga kangkong na yan, tatanggalin din po yan. Yan po ikakawitin din. Kakalawitin natin yan. Tapos yun lang ang natirang kangkong. Yun. Doon mabubulok. Yung mga yan mabubulok na dito. Okay na din magiging fertilizer. Laki ding area ito at hindi ko alam kung ano ang pwede nating ano ba ang pwedeng itanim dito na maging kapaki-pakinabang. Kalabasa kasi tayo magtanim dyan. Ang kalabasa mahaba ang shelf life. Kung mais naman, pwede rin naman dito mais. Papaya, meron naman po tayong pang papaya, kaya inaano ko sa dilig yung mga papaya kasi yan pong papaya ay magagamit natin yan. Gigisahan mo lang ng ano yan, pwede na, di ba? Sardine. Worst come to worst, kahit tuyo lang pwede na. So ito na pala, na-plat din naman pala nila halos. Talagang ang kulang isa ito, kakasya na doon. So kailangan pa po ng isa. Sabi ko nga yung kalahati pwedeng ihulog doon, no, sa taniman natin ng mga kamote. Ay. Ito sayang, may nag-message nga bakit pwede mo nang alagaan muna ng hito. Pwede din naman pong magamit nga naman, ano. Pwede rin, kaya lang yun nga, kailangan din po ng feeds, diba? So meron na rin naman po tayong tilapia. So pwede siguro gagawa ka ng pwedeng, iniisip ko kasi livestock sana, let's say bibe or diba, manok. Kaya lang yun nga, yun papakainin mo din, mamumroblema ka din sa pakain, gastos din po, diba? Ganda ng lupa na to, dapat pala nagpababa tayo doon ng ano, no? Paborito ng kamote yung ganyan, ano? Na. Kasi singkamas ang nakatanim dito, di ba? Oh, singkamas. Buhaghag yun eh. Dapat si Papa yan makapagpa-deliver pa sana ng dalawa. Yan, oh. Ito na lang, hindi na tayo dadaan doon at napakainit na po ng panahon. Ayan, avocado natin, ayan, bagong dilig naman yan. Bukas ko ng umaga didiligin yan. Tapos na yung tambak, ubos na yung naan dito, pero mukhang kailangan pong pa-deliver pa ng dalawa. Nag-message sa akin si Papa Yam. Sabi ko sa kanila, Papa Yam, kailangan natin. Ayan, hinahakot nila yung tinatapos na lang yung trabaho. Ayan. Sabi ko, ano kaya mag livestock muna ako dito. Pagala tayo ng manok dito, ikulong natin to ng net. Ayan, ang gandun.
'Di ba? Pwede ba? Ay, mga bata. Tinawag siguro ni Papa yan. Ayan. Okay na. Nakuha ka na import So ayan dalawa pa nga mga ka-farmer. Dalawang truck talaga. Ayan grabe. Dalawa. Ayan. So, dalawang truck pa. Grabe, walang katapusan Ayan. Dalawang truck pa. So at least okay na yung mga inangat na yung mga kangkong. Ayan. Inangat na ang mga kangkong. So dalawa na lang. Hindi ko po alam kung darating ngayon. Kasi nag-message si Papa Yam sa akin mga anong oras na rin Pero kung makakapagbagsak pa dito ng dalawa. Dito na yan. Dito na ulit. Dalawa. Ang laki pa ng area natin Ay nako. Yan, bukas busy po ang Lechon House. Dalawang grupo magda-dine in ng dalawang tag-isang lechon. Ka-farmer Ben Corpus, Big Ben. Ayan, bisita po natin. Meron din tayong mga repeat customers na babalik din. So ayan, busy tayo. Dalawa po ang ipapa-prepare ko kasi for sure hindi uubra yung isa. Tapos it's Sunday tomorrow. Mga huling hagupit before the crisis. Ayan, pasensya na po kayo at ako inaano ko lang po yung worst scenario kung ano po yung magiging plano ko sa worst scenario po. Kaya pasensya na kayo dahil alam nyo malaki po ang aking pamilya. Sabi ko nga sa kanila magtanim na tayo dahil para sa atin din naman lahat yan. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.